Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng focaccia bun. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 500 grams, yeast 10 grams, salt 10 grams, sugar 50 grams, mantika 20 ml, fresh milk 350 ml, at parsley flakes na 1 and 1/2 tablespoon. Ilagay na natin ang fresh milk, asukal, mantika, yeast, asin. Haluin muna natin ito para naman matunaw na ang nilagay nating asin at asukal. Ngayon naman ay atin nang ilagay ang all-purpose flour. Paandarin na natin ang ating mixer hanggang sa magsama-sama ng kaunti ang mga sangkap na ating inilagay dito. At kapag ganito na nagsama-sama na siya, ay atin nang i-ready ang ating parsley flakes at atin na siyang ilagay. Habang inilalagay ang ating parsley ay atin pa rin pong i-continue sa pagmimix. Yan, mix-mix lamang po natin ito. Just take your time lamang po. Siyempre, kailangan nga rin po pala natin itong dahan-dahanin. At kapag ganito na nga po mga ka-bakers na malapit na po siyang magsama, ay kuhanin na po natin at atin na po itong ipadaan sa ating rolyo. Pero kung meron po kayong spiral mixer, ay hindi nyo na po kailangan gumamit ng roller. Yan, continue lamang po natin. Kailangan nga po pala ay ma-reach natin yung texture na ating hinahanap. Ayan, kapag ganito na po siya ay okay na nga po ito. Ito na nga po yung dough na ating hinahanap. Yung medyo stretchable po yan mga ka-bakers. Pagkatapos ay wala na po siyang buo-buo at isa na po talaga siyang dough. Atin na po itong kuhanin at ilagay na sa ating lamesa. Pagkatapos po ay atin na nga po itong hahatiin. At syempre, kayong hati lamang po na kaya natin tong pahabain at irolyo. Yan, atin na po siyang irolyo. At ngayon naman po ay maghihiwalay na po tayo or puputol na po tayo ng 60 grams kada isa. Opo, pwede nyo po siyang dagdagan or bawasan kung sa tingin nyo po na masyadong maliit or masyadong malaki ang 60 grams na isa. Just take your time lamang po mga ka-bakers. At pagkatapos po hatiin ay atin na nga po itong imomolde ng pabilog. Opo, kailangan po natin siyang imolde muna ng pabilog. Bilogin lang po muna natin ang lahat ng ating dough. Ayan, at eto na nga po lahat ang ating mga nabilog. Ang next naman po na gagawin natin ay atin po muna itong ilalagay sa plancha dahil atin po itong ipapahinga ng 20 minutes. Pagkatapos na pahinga ng 20 minutes ay atin na nga pong i-ready ang ating sesame seeds. Yan, eto na nga po pala ito. Pagkatapos po ay atin na nga pong ilalagay ang ating mga nabilog na focaccia bun. Yan, atin na po siyang i-ready. At atin na po siya ipaikot-ikot. Kung kaya naman po na malagyan po ang buong buns, ay okay lang din naman po. Yan. Pagkatapos po ay atin na po siyang ilipat sa plancha. Yan. Ito naman po ang ating simpleng paggawa ng focaccia buns. Pagkatapos, ay isa-isahin na po natin kuhanin ang ating mga narolyo at maglalagay po ulit tayo hanggang po sa matapos or maubos na po ang ating mga ginawang buns na bilog. Ang ginagawa naman po natin ngayon ay pagkatapos po lahat na maisalansan sa ating plancha, atin po itong ipa-flatten ng kaunti. Yung kaunti lamang po mga ka-bakers, wag naman po yung sobrang flat para po hindi po siya masyadong malapad. Yung sakto lamang po ang kanyang laki para po pag tumubo po siya at naluto po siya ay perfect po siya na buns at circle po ang kanyang tubo. At atin po itong ipahinga ng 60 minutes. Pagkatapos naman po ng 60 minutes ay okay na nga po ito para mailagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 190 at ang baking time ay 20 minutes lamang. At after 20 minutes ay luto na nga po ang ating napakasarap naman po talaga na focaccia buns. Kung meron po kayong patty, meron po kaming link para sa ating bestseller patty at pwede nyo rin po itong ilagay dito mga ka-bakers. Abay, napakasulat po talaga nito. Pag tayo po ay naubusan ng burger buns, abay, gawin na po natin agad ang ating focaccia buns. Bakit po hindi nyo ito subukan? Or, masarap din po talaga ito sa mga beef steak. Yan, pag meron po kayong beef steak or mga inihaw, tapos meron po tayong sauce. Abay, perfect po talaga yun. Nakakatakam na po talaga. Tapos meron pang gulay, kagaya nung
kamatis, onion, at iba pa. Tapos meron pang barbecue sauce o kaya naman po sauce na pwede namang masarap naman talaga dito. Abay, nakakatakam, nagugutom na po talaga ako mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na rin to ha. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 7:18. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Amen, amen, amen. Nawa ay isa tayo sa mga namumunga ng maayos at maganda at maturing na mabuting puno naman talaga. At sana ay ilayo tayo sa kapahamakan at ilayo tayo para tayo ay maging kagaya ng isang masamang puno. At isa ito sa mga paraan para makilala ang totoong galing sa Diyos or hindi galing sa Diyos. Para makilala kung ang isang tao ba ay mayroong mabuting puno or ito ba ay galing sa Diyos or ito ba ay may masamang bunga na hindi galing sa ating Panginoon. Basta yun na nga po yun mga ka-bakers. Sana po nauunawaan niyo po ako. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.